Bukod sa mga langka, malawak din ang maisan sa bayan ng Malvar. Ngayong araw, inabutan pa namin ang mga magsasakang nag-aani ng mais. Aba, meron daw gustong tumulong sa pag-aani ng mais. Ang aktres at komedyante na si Divine Ausina. Asa kabukira! Ano po sa ni Ma'am Cara na mamitas ng mais? Ako ho? Opo, Ano pong sabi nyo? Ale? opo. Ito po sa ako. Kasi niyo ho yan. Ito ho? Opo. Akala ko naman, ipapamana na ni Ma'am Cara yung maisa na ito. Yun pala, pagtatrabahuin ako. Sir, nag-chick-tint ako para today eh. Magtatrabaho na po ako. Opo, Ma'am. Tama ang narinig mo, Divine. Sabi ni Kuya, para hindi maging corny, kailangan daw tumulong sa pag-aani. Sige po, punuin niyo po, Ma'am, ang dalawa sakong yan. Dalawang sako po ang pupunuin ko. Kakargahin ko po ito. Opo, Ma'am. Ma'am Cara, ano ba itong pinasok ko? Japanese white corn variety ang mga mais na inaani nila Divine. Ito ang mais na kadalasan nating sinasahog sa mga gulay. Kuya, malapit na ba tayo sa dalawang sako? Matagal pa, Ma'am. Matagal pa, kuya. Sabotahe ito, inaalipin mo na ako, kuya. Okay lang po, Ma'am. Sige, trabaho pa. We have arrived in our destination. Kuya, nasan tayo ngayon? Dito na po natin, Ma'am, ibababa at ititinurin po yan dito. Titinurin. Ano yung titinurin, kuya? Ay di, pipilihan po. Ano rin po, yung malaki at maliit. In English, isusort. Opo, Ma'am. Pagkatapos isort, Ay di, saka po dadali ng palengke, Ma'am. so pipiliin natin according to size at quality. Primera, segunda, at tercera. Sinusort nila according sa laki ng mais. Tama, Kuya Bini? Okay. Uy! Ay, nakakapagod naman pala itong pag-ani ng mais. Grabe! At dahil masipag ka, Divine, meron ka raw masarap na reward. After natin manguha ng mais, ay, syempre, magluluto na tayo. Kasama si Nanay Alice. Nanay Alice! Ayan, Nanay Alice. Ano ang lulutuin natin ngayon, Nanay Alice? Bulang lang na mais. Sa isang kawali, igigisa ang luya, bawang at sibuyas. Hugas bigas. Hugas bigas. Pangatlo po ba yan? Pangalawa o una? Pangalawa. Pangalawang hugas bigas. Ilalagay na rin ang ating bidang sangkap, mais. Pakukuluan nito at saka ilalagay ang sitaw. Ating ihuhulog na ang patola. Ito na. Naino, para siyang may cornstarch, yung kanyang Oo, malapot texture. talaga siya. Pero wala tayong nilagay na cornstarch yan. Yan ay purong mais. Titimplahan ito ng asin at paminta. At saka lalagyan ng malunggay. Makalipas ang ilang minutong pagpapakulo, luto na ang bulanglang na mais. Ay, ang sarap. Perfecto bilang appetizer. Para kasi siyang crab and corn soup. Parang ganun yung naiisip ko sa kanya. Diba, tumataas yung kilay? Pag tumataas yung kilay, merong nalalasahang masarap eh. Kumbaga merong spark. Ganon. Nagkalat din ang mga puno ng niyog sa Malvar. Kayanin mo kaya, Divine, ang umakyat sa puno para makakuha ng makapuno? Kinakabahan ako. Naalala ko yung mama ko, mga mahal ko sa buhay. Parang okay naman ako kanina, pero nung nilagyan ako ng harness, parang ninenervyos. Miss Cara, kaya pala ako yung pinadala nyo dito ngayon. Nakakatakot pala. Pero kaya ko to, mga kapuso, para sa inyo.
Tawa-tawa lang yan, pero nanginginig yan. Dito, ang ganda ng view from above! Kitang-kita ko na yung Tagaytay, Las Piñas, Muntinlupa. Dito pala yun, ayun oh. Ay, yung bahay namin! Ayun oh! Mama! Ano sa inyo to? Oh my God, ang taas men! Tayo nang makakapitan. Oh, eto na oh. Oh, andyan pala kayo. Kanina pa pala kayo dyan. Diyos ko, hindi ko kayo nakita. Ngayon, nakikitaan na tayo sa mata. Mata sa mata. Kamusta kayo dyan sa mga bahay nyo? Ang sarap ng upo nyo, di ba? Ako tong nasa taas ng puno. Huy, 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 walang ganun. Kapag nakaakyat na sa puno, mano-manong pipitasin ang mga bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Abot ba? Kaya ba ng 1,000 today? 10! O, diba? Tama ang chismis. Tama ang lumabas sa tawas. Madaling pitasin ang makapuno o buko. 1 down, 2,000 to go. Woo! Heads up! Ito pa pangalawa. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 2 down. Dito naman tayo sa kabila. Ay, hindi. Hindi kaya. Dito na lang tayo. Huwag tayong magmasyadong ma-ambition kasi unang beses mo palang umaakyat ng puno, ma. Huwag ka masyadong bida-bida. Good job, Divine! Pero teka, sumakses kaya siya sa pagkuha ng makapuno? Ang makapuno ay isang abnormality sa bunga ng niyog. Kumpara sa normal na niyog, mas makapal ang laman nito at mas malapot o halos wala ng sabaw. Kasama natin si Kuya Osho. Paano ba malalaman kung makapuno? Ang sigurado makapuno dito, ang iba ay pinipitik pag nabalatan. Pinipitik. Ngayon, ikaw may kumakalan. Malapot yung galaw na kanya. Ay, oo nga. Diba? Wow! Ang ganda niya mga kapuso! Parang sing-puti ng snow sa loob. Malaman. Ang makapuno, perfect daw na sangkap sa sinukmani. Una munang gagawin ang latik. Sa isang kawali, pakukuluan ng gata hanggang sa magmantika ito. Matuyo at maging latik ito. Kapag naluto na ang latik, isi-set aside muna natin ito. Ano ang ating next na gagawin, Ate Marisa? Unahin po muna natin ang gata. Okay. Sunod na ilalagay ang asukal. Tutunawin ito at saka lalagyan ng vanilla syrup. Then, lagay po natin ang ating malagkit. Ayan na. Yan na po yung mahirap na luto. Na part. Tutulungan kita dyan, Ate Marisa, kasi alam ko matigas yan. Ito po ba ay kailangan tostado? Opo, dapat po siya igang-iga para nandun po yung kunat. Huling ilalagay ang ginadgad na makapuno. Bango. Naaamoy ko, Ate Marisa, yung vanilla. Opo. Bango. At saka alam mong fresh na fresh ito kasi ako yung pumitas nito eh. Ako yung makit ng puno eh. Fresh to. Sa mahinang apoy, walang tigil itong hahaluin hanggang sa makuha ang tamang texture ng kakanin. Atin pong in-inin ng konti. In-inin. Para po yung kumunat siya. Makalipas ang ilang minutong paghahalo, luto na ang sinukmani with makapuno. Kunin natin yung may latik. Kasi masarap yung may latik eh.
Mmm. Nakakapanghamon. Masarap. Sobrang sarap. Alam mo, tamang desisyon ito. Tamang desisyon itong pagkain ng sinukmani. Baga! Sarap. At yung ating makapuno, isama natin sa ating portion. More makapuno. I love kakanin. Sarap.